Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nayanig ang Kyiv, kabisera ng Ukraine matapos itong salakayin ng mga misail balistiko ng hukbong Ruso. Naganap ang malawakang pag-atake ilang oras matapos formal na lumagda ang Ukraine at ang European Union sa isang mahalagang kasunduan na naglalayong palawakin ang paggawa at pagpapaunlad ng mga drone na pangmilitar. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, naranasan ng Kyiv ang isa sa pinakamalalaking pagsalakay sa kabisera sa nakalipas na mga buwan. Kinumpirma ni Mayor Vitaly Klitschko sa kanyang account sa Telegram na mabilis na kumilos ang mga pangkat na tumutugon sa emerhensiya upang apulahin ang malalaking sunog sa iba't ibang bahagi ng lungsod habang sunod-sunod na naririnig ang mga pagsabog. Tinukoy ng mga lokal na autoridad ang ilang lugar at distrito na napinsala sa pag-atake. Kabilang dito ang isang malaking bodega sa distrito ng Sviatoshinsky at isang gusaling pangkalakalan sa distrito ng Darnitsky na mabilis na nilamon ng apoy. Ipinakita ng mga pinsala ang lawak ng epekto ng pambobomba sa mga gusali at pasilidad sa lungsod. Bukod sa mga direktang pagtama ng mga misail, nagdulot din ng panganib ang mga nagkalat na piraso ng mga sandatang naharang ng depensang panghimpapawid. Ayon kay Mayor Klitschko, bumagsak ang ilan sa mga ito sa mga gusaling hindi ginagamit bilang tirahan sa bahagi ng Darnicha at nagpasiklab ng karagdagang mga sunog, dahilan upang lalong maging mahirap ang operasyon ng mga bumbero. Sa kabila ng tindi at bilis ng pag-atake, agad na kumilos ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine upang ipagtanggol ang himpapawid ng kabisera. Matapos ang halos isang oras na pagharang sa mga paparating na missile, inihayag ng mga otoridad na humupa na ang agarang banta sa Kyiv. Gayunman, nanatiling mataas ang antas ng pagbabantay dahil sa posibilidad ng panibagong pagsalakay. Kapansin-pansin ang panahon ng pag-atake dahil naganap ito ilang oras matapos bumisita sa Kyiv si Ursula von der Leyen, tagapangulo ng European Commission. Itinuring ang kanyang pagbisita bilang pagpapakita ng patuloy na suporta ng Europa sa Ukraine. Gayunman, wala pang opisyal na katibayang nagpapatunay na ang pag-atake ay direktang tugon ng Russia sa kanyang pagbisita o sa bagong kasunduan. Sa pagbisitang ito, formal na inilunsad ang kasunduan hinggil sa mga drone sa pagitan ng Ukraine at ng European Union. Layunin nitong palakasin ang kakayahang pandepensa ng Ukraine sa pamamagitan ng mas makabagong teknolohiya at mas malawak na paggawa ng mga kagamitang magagamit sa himpapawid. Inaasahang magiging mahalagang bahagi ng kasunduan ang mga drone na ginagamit sa pagmamanman, pagtatanggol at mga operasyong militar. Pangunahing layunin ng kasunduan na pagsamahin ang aktual na karanasan ng Ukraine sa paggamit ng mga drone sa digmaan at ang malawak na kakayahan ng industriya ng European Union. Sa pamamagitan nito, inaasahang bubuo ang magkabilang panig ng mga pinagsamang proyekto upang mapabilis at mapalaki ang paggawa ng mga drone na magagamit sa pagtatanggol sa teritoryo at soberanya ng Ukraine. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Pagkabansa ng Ukraine, binigyang diin ni von der Leyen ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ng krisis. Ayon sa kanya, kailangang pagsamahin ng Ukraine at Europa ang kanilang lakas at kakayahan. Ang kasunduan ay hindi lamang tungkol sa tulong na pinansyal, kundi bahagi rin ng isang pangmatagalang pagtutulungan para sa seguridad ng rehiyon. Sinabi rin ng tagapangulo ng European Commission na pagsasamahin ng kasunduan ang kaalaman at karanasan ng mga eksperto ng Ukraine sa teknolohiya ng digmaan at ang malawak na kakayahan ng mga industriya sa Europa. Inaasahang makatutulong ang pagsasanib na ito upang higit na mapalakas ng Ukraine ang depensa nito laban sa mas malaking puwersang militar ng Russia. Dagdag pa rito, nangako ang European Union na tutulong sa paghahanap ng ligtas at protektadong mga lugar para sa paggawa ng mga drone upang mabawasan ang panganib mula sa mga pambobomba. Kabilang din sa plano ang pagbabahagi ng kaalamang teknolohikal at kakayahang industrial ng Europa upang mapanatili ang supply ng makabagong kagamitan para sa mga sundalo ng Ukraine na nasa mga pangunahing larangan ng labanan. Mahigit 4 na taon na mula nang simulan ng Russia ang malawakang pagsalakay sa Ukraine, ngunit patuloy pa ring lumalalim at nagiging mas marahas ang labanan. Sa nakalipas na mga buwan, kapansin-pansin ang pagdami ng mga pag-atake mula sa magkabilang panig na gumagamit ng mas makabagong mga sandata at drone upang tamaan ang mahalagang posisyong militar at pasilidad ng isa't isa. Ang patuloy na paglala ng digmaan ay nagdudulot din ng tumataas na bilang ng mga nasasawi at nasusugatang sibilyan.
Ang mga missile at drone na bumabagsak sa mga pamayanan ay sumisira sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan. Ang mga inosenteng mamamayan, kabilang ang mga bata at matatanda, ang patuloy na dumaranas ng pinakamabigat na epekto ng laban ng wala pang malinaw na katapusan. Bago pa man ang pag-atake sa Kiev, nagulat na ang mga opisyal ng Ukraine ng sunod-sunod na pambobomba sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa loob lamang ng isang araw, 13 katao umano ang napatay at humigit kumulang 50 ang nasugatan dahil sa mga pag-atake gamit ang mga kanyon, missile at iba pang sandata sa mga lugar na tinitirhan ng mga sibilyan. Partikular na naapektuhan ng mga pag-atake ang Odessa, isang mahalagang lungsod daungan sa baybayin ng Dagat Itim at ang hilagang silangang lungsod ng Sumy na malapit sa hangganan ng Russia. Madalas mapabilang ang dalawang lungsod sa mga binobomba dahil sa kanilang mahalagang lokasyon para sa transportasyon, ekonomiya at depensa ng Ukraine. Mas nakababahala ang mga ulat na kabilang sa mga napinsala ang ilang pasilidad na pang-industriya at pangkalusugan. Ang pagkasira ng mga ospital at klinika ay nagdudulot ng matinding panganib sa mga pasyente, manggagawang medikal at iba pang sibilyan. Kapag napatunayang sinadyang atakihin ang mga pasilidad na ito, maaari itong magbangon ng mabibigat na tanong hinggil sa pagsunod sa pandaigdigang makataong batas. Ayon sa ilang tagasuri ng heopolitika, maaaring layunin ng malawakang pag-atake na magpadala ng babala tungkol sa lumalalim na ugnayan ng Ukraine at ng mga bansang Europeo. Maaari rin itong maging paraan upang ipakita ng Moscow na kaya nitong ipagpatuloy ang mga pagsalakay sa kabila ng lumalaking tulong na militar at teknolohikal na natatanggap ng Kyiv mula sa kanluran. Sa kabila ng patuloy na panganib, ipinakikita ng mga mamamayan ng Ukraine ang kanilang katatagan sa gitna ng krisis. Ang mga lokal na komunidad, doktor, bumbero at pangkat na tumutugon sa emerhensiya ay patuloy na nagtutulungan upang apulahin ang mga sunog, iligtas sa mga nasugatan at alisin ang mga tao mula sa mga nasirang gusali. Muling nagpahayag ng pagkabahala ang pandaigdigang pamayanan sa mga pinakahuling pangyayari. Ilang bansa ang nanawagan para sa mas mahigpit na mga hakbang laban sa Russia at karagdagang tulong na pandepensa para sa Ukraine. Layunin umano ng mga panawagang ito na mapalakas ang proteksyon sa mga sibilyan at mapanatili ang seguridad sa buong rehiyon. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na malaki ang magiging papel ng teknolohiya at pandaigdigang pagtutulungan sa susunod na yugto ng digmaan. Ang bagong kasunduan sa mga drone sa pagitan ng Ukraine at ng European Union ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Gayunman, nananatiling mahaba, masalimuot at puno ng panganib ang daan patungo sa kapayapaan. Isang matinding krisis ang muling sumiklab sa gitnang silangan matapos paigtingin ng Estados Unidos ang kanilang mga airstrike sa hilagang Iran. Hinarang at pinaputukan din ng puwersang Amerikano ang isang barkong nagtangkang sumira sa ipinatupad nitong naval blockade laban sa Islamic Republic. Ang hakbang na ito ay nagmamarka ng isang mapanganib na yugto sa lumalalang tensyon sa buong rehiyon ngayon. Bilang ganti, nagpakawala naman ng Iran ng sunod-sunod na missile at drone strike bago magbukas liwayway na nagtarget sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa mga ulat ng lokal na pamahalaan, ang mabilis na pagganting ito ng Tehran ay naglalayong magpadala ng malinaw na mensahe sa Washington at sa mga kaalyado nito na hindi sila madaling masisindak sa kabila ng dumaraming atake sa kanilang sariling teritoryo ngayon. Ang sunod-sunod na palitan ng atake sa pagitan ng Amerika at Iran nitong mga nakaraang araw ay tuluyan ng sumira sa pansamantalang kasunduan na naglalayong tapusin ang digmaan. Nagbabala ang mga eksperto na ang muling pag-init ng hidwaan, lalo na sa Strait of Hormuz, ay maaring magtulak sa buong rehiyon sa isang malawakang digmaan na mahirap ng pigilan na magdudulot ng matinding pinsala sa buong mundo sa hinaharap. Kinumpirma ng mga opisyal ng Iran na ang mga huling airstrike ng Amerika ay kumitil na sa buhay ng higit 35 katao at nag-iwan ng mahigit 300 sugatan. Sa unang pagkakataon sa seryeng ito ng karahasan, umabot na rin ang mga bomba ng Amerika sa mga lugar na nakapaligid mismo sa kabisera ng Iran, ang lungsod ng Tehran, na nagdulot ng malaking takot at malawakang pangamba sa lahat ng mga mamamayan doon. Matatandaang nagsimula ang digmaang ito noong ika-28 ng Pebrero nang ilunsad ng Amerika at Israel ang atake sa Iran. Bilang tugon dito, epektibong isinara ng Tehran ang Strait of Hormuz para sa lahat ng sasakyang pandagat. Ang pagsasarang ito ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis, pataba at iba pang mahalagang bilihin sa buong mundo na nagbigay sa Iran ng napakalakas na alas sa negosasyon.
Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nagiging isang malaking hamon sa politika ni US President Donald Trump at ng kanyang Republican Party ngayon. Sa darating na halalan para sa Kongreso ngayong Nobyembre, nanganganib ang kanilang kontrol kung hindi nila mareresolba ang krisis na ito. Ang usaping pang-ekonomiya na dulot ng digmaan ay direktang nakakaapekto sa kumpiyansa ng mga botanteng Amerikano ngayon. Nahihirapan ng Washington na puresahang muling buksan ang mahalagang rutang ito ng kalakalan nang walang malaking labanan. Dahil dito, nagpasya si Trump na muling ipatupad ang naval blockade laban sa Iran nitong Miyerkules. Ang hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga supply sa bansa, na lalo namang nagpainit sa galit ng mga pinuno ng militar at pamahalaan sa Tehran na ayaw talagang magpasakop. Agad namang tumugon si Mohammad Bagher Khalibaf, the Speaker ng Parlamento at pangunahing negosyante ng Iran. Ayon sa kanya, handa ang kanilang bansa para sa isang mas malawak at mas matinding komprontasyong militar kung hindi tutupad ang Estados Unidos sa mga tuntunin ng pansamantalang kasunduan. Binigyang diin niya na hindi sila uurong sa anumang banta ng puwersa mula sa kanluran kahit anong mangyari sa huli. Dagdag pa rito, nagbabala ang Paramilitary Revolutionary Guard ng Iran na handa nilang ihinto ang lahat ng pag-export ng enerhiya mula sa buong gitnang silangan balance tugon sa blockade. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi nila na ang pag-export ng langis at gas mula sa rehiyon ay para sa lahat o kaya naman ay para sa wala. Ang banta na ito ay nagpadala ng matinding takot sa pandaigdigang merkado ng langis ngayon. Sa kabila ng matitinding babala, muling ipinilit ni Trump na handa ang Iran na makipagkasundo sa kapayapaan, bagamat hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye. Sa kanyang talumpati sa US Army War College sa Pennsylvania, sinabi niyang hindi gusto ng Iran ang ginagawa ng Amerika at nais nilang makipag-ayos. Dagdag pa niya, malalaman sa mga susunod na araw kung magkakasundo ba o tatapusin na lang ito ng tuluyan sa lalong madaling panahon. Sa isang hiwalay na pahayag sa social media, ibinahagi ni Trump na nagpakita ng magandang intensyon ang Tehran sa pamamagitan ng pagpapalaya sa isang mamamayang Amerikano na maling idineklara at ikinulong doon mula pa noong taong 2024. Bagamat walang karagdagang detaling ibinigay si Trump, ang balitang ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng lumalalang tensyong militar doon sa rehiyon. Kinumpirma ng human rights lawyer na si Jared Genser na ang pinalaya ay ang kanyang kliyente na si Dena Karari. Si Karari ay isang US-Iranian citizen na namamahala sa isang non-profit organization at nahaharap sa kasong espiya sa Iran. Ang kanyang pagpapalaya ay tinitingnan ng ilang analyst bilang isang diplomatikong hakbang ng Tehran upang bawasan ng presyur kahit papatuloy ang mga madugong labanan sa labas sa kasalukuyan. Sa ngayon, hindi pa opisyal na kinukumpirma ng pamahalaan ng Iran ang pagpapalaya kay Karari. Ang ganitong uri ng pananahimik ay karaniwang nangyayari sa mga kaso ng detention sa Islamic Republic. Madalas na hindi isinasa publiko ng Tehran ang mga ganitong usapin hanggat hindi natatapos ang buong proseso na nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng kanilang sistema ng hustisya at politika sa gitna ng digmaang ito. Samantala, iniulat ng mga lokal na media sa Iran na ang mga airstrike ng Amerika nitong Huwebes ay tumama malapit sa kabiserang lungsod. Bukod dito, binomba rin ang lalawigan ng Semnan na kilalang sentro ng produksyon ng mga ballistic missile at space program ng bansa. Ang pag-target sa mga estratehikong pasilidad na ito ay nagpapakita ng layunin ng Amerika na tuluyang pahinain ang kakayahang militar ng Iran sa hinaharap. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng Estados Unidos ang kanilang mga airstrike sa mismong oras ng tanghali, isang hakbang na nagpapakita ng mas mabilis at mas agresibong takbo ng kanilang operasyon ngayon. Ang pag-atake sa liwanag ng araw ay nagpapahiwatig na hindi na natatakot ang puwersang Amerikano sa mga air defense ng Iran at determinadong sirain ang mga target sa pinakamabilis na panahon ng walang pag-aalinlangan. Ayon sa Central Command ng Amerika, sinalakay din nila ang Greater Thumb Island, isang napakahalagang estratehikong punto sa Strait of Hormuz. Ang pag-atake ay direktang nag-target sa mga pasilidad ng depensa at missile site ng Iran sa isla. Ang lokasyong ito ay kritikal dahil kontrolado nito ang daanan ng mga barko, kaya naman naging pangunahing target ito ng militar ng Estados Unidos upang makuha ang kontrol dito. Sa kabilang banda, kinumpirma ng militar ng Amerika na pinaputukan nila ang oil tanker na Belma na may bandila ng Curacao habang naglalayag patungong Kharg Island, ang pangunahing terminal ng langis ng Iran ngayon. Matapos umanong balewalain ng ilang babala, isang eroplanong Amerikano ang bumaril ng missile sa smokestack ng barko upang tuluyan itong maparalisa at mapigilang makapasok sa daungan para magkarga ng langis.
Iniulat din ng telebisyon ng Iran na isa pang strike ang tumama sa barracks ng 388 Mechanized Infantry Brigade sa lalawigan ng Sistan at Baluchestan. Gumagamit ang unit na ito ng mga tangke at armored vehicle. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 13 missile ang ipinutok ng mga Amerikano na kumitil sa buhay ng 7 sundalo kabilang ang mga conscript at nag-iwan ng maraming sugatan sa hanay ng militar doon. Ang kasalukuyang labanan ay nananatiling nakasentro sa Strait of Hormuz. Ang paghahanap ng paraan upang muling buksan ang rutang ito ng ligtas ay naging malaking sakit ng ulo para sa Amerika mula ng harangan ito ng Iran. Bagamat may ilang barkong nakadaan gamit ang ruta malapit sa Oman sa ilalim ng bantay ng US Navy, patuloy pa rin ang banta ng pag-atake mula sa mga puwersang Iranian na nakabantay sa buong paligid. Dahil sa patuloy na gulo, patuloy din ang pag-akyat ng presyo ng langis sa buong mundo ngayon. Ang presyo ng Brent crude ay umabot na sa higit $85 bawat bariles, mas mataas ng 15% bago ang digmaan. Habang nananatiling sarado ang kipot, ang buong mundo ay patuloy na magbabayad ng mas mahal para sa enerhiya. Manatiling nakatutok sa amin para sa mga susunod na ulat sa malaking krisis na ito.